we're back. Inhale muna tayo. Inhale. Exhale. Exhale. Yan, napasarap po kami kaninang opening, mga ang ganda kaibigan. ng kanta natin. Iba, iba. Tito Efrem, di ba? Yes. Ayan, syempre, relate na relate tayo dun sa song na yun dahil Yun 70s. Di ba? Anyway, mga ka-homemates, napakaganda na naman ang ating topic ngayon. Ayan, relate na relate din kami ulit. Correct. Ni Tito Efrem, dahil ito lang nga, isa sa mga sakit namin yan sa mata. Yan. Ayan. Sa unang bahagi ng ating talakayan ay 2 sa 4 nating eye expert guests ang ating makakasama to discuss myopia. Yan. Ano nga ba itong tinatawag na myopia or nearsightedness, Tito Ayan. Efrem? Para po mas malinaw na nating malaman kung ano ang ibig sabihin ng myopia, panahon na para pag-usapan ito ng mas malaliman. Oo nga. Yun. Bakit nga ba mas dumarami ang kaso nito, lalo na sa mga kabataan? Yun, Kaya lalo nga, na. ano ang koneksyon nito sa lifestyle, sa paggamit ng gadgets Yan. at sa kakulangan ng outdoor activities? At higit sa lahat, ano ang mga praktikal na hakbang na pwede nating gawin mula sa tamang check-up, tamang pangangalaga, hanggang sa mga pagkain at gawain na nakakatulong para manatiling healthy ang ating mga mata. Yes! Kaya naman, samahan ninyo kami sa ating main discussion on myopia. Ayan. Kasama ang ating mga eksperto para mas maintindihan natin kung paano mapoprotektahan ang paningin ng ating pamilya at komunidad. Let's us Ayan. all welcome to the honors, Tita Efrem. Okay, our first guest, mga kaibigan, ay walang iba kundi po si Dr. John Lorenze V. Juarez. He's a head of pediatric optometry ng Manila Central University at College of Optometry, chair ng National Myopia Consciousness Week 2025. Also a national treasurer, Integrated Philippine Association of Optometrists or IPA or IPAO. Good morning, Who's, Doc John. Lawrence. Good morning mga ka-homemates. Maraming Yun, salamat for this na-miss mo. opportunity. And Yan. of course, our second guest, Okay. si Dr. Pearl Hufano. Siya po ang National Board of Trustee, Integrated Philippine Association of Optometrists, President ng IPAO ng Quezon City East Chapter. Ayan. Good morning po, Doktora. Good morning po, magandang umaga po at maraming salamat at naimbitahan kami dito sa inyong Tahanan. tahanan. Ayan, ito na Okay. nga yung Ito na. myopia na tinatawag. Marami tayong, or lahat tayo halos, hindi natin alam kung ano ba talaga itong myopia. Ayan. Doc, can you answer our question? Maraming salamat po. No? Ang myopia or kilala bilang isang nearsightedness ay kondisyon sa mata kung saan ang mga pasyente natin ay nakaka-experience ng malinaw na paningin sa malapit, ngunit malabo po ang kanilang paningin sa malayo. Ito po ay isang pangyayari or nangyari po ito kung saan ang eyeball po natin ay mas mahaba po compared sa normal size. Okay. So sa mga adult po, usually around 23 to 24 millimeters ang laki ng kanilang size ng eyeball. At the same time naman sa mga bata po is around 21 to 22 millimeters. So usually po, nangyayari po ito kapag po yung ilaw bilang stimulus, ang stimulus po ay bahagi kung saan pumapasok po yung liwanag sa loob po ng mata. So usually sa mga pasyente po na merong myopia, hindi po sumasakto o hindi tumatago sa retina yung liwanag. Kaya yung mga pasyente po natin ay nakaka-experience po ng paglabo ng paningin sa pangmalayuan. Ayun. Kumbaga, Doc, yung retina is parang ano po yan, yung parang lente, di ba? Is that the one? Yung retina po ay kino-consider as pinaka-importanting bahagi po ng paningin. Usually po nakaposition po siya sa likod na bahagi ng ating mata. So kapag nagkaroon po ng damage ang retina, usually pwede pong maka-apekto to upang hindi tayo makakita po ng maliwanag or worse po, pwede pong mag-cause ng pagkabulag or pagkawala ng paningin. Ganun pala yun. Ano naman po ang sanhi ng myopia, Doktora? Ang pangunahing sanhi ng myopia ay genetics. Mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng myopia kung ang isa o parehong magulang ay may kondisyon na ito. Labis po na paggamit ng mata sa malapitan, tulad ng madalas na pagbabasa, paggamit ng cellphone o tablet, at panonood ng TV ng malapitan. Kakulangan din po sa exposure sa natural light. Kaya po ini-encourage ang magulang na ang mga anak ay magkaroon ng outdoor activity sa kabataan. And
And we're back dito sa Ito Ang Tahanan. Siyempre, kasama ko naman ang ating Chef Mads Hello, Melendres. Of course, napag-uusapan natin ng mata. Dahil nga sabi nila, ang eyes are the windows of the soul. Kaya nga, look into my eyes and you will see what you mean to me. Ayan. Anyway, kanina, sa unang bahagi ng talakayan, ay napag-usapan kung ano ang myopia at bakit ito mahalagang maintindihan. This time, mas palalaminin pa natin ang pag-aaral nito at ang makakasama naman natin ngayon ay ang dalawa sa apat nating eye experts. May we call on Dr. Evelyn Abarintos, IPAO National BP for South Luzon, President Manila Central University College of Optometry, Alumni Association, masyado ako ma-SS, Excellence and Distinction Award in Optometry, Professional Association Development Category. Ayan, good morning, Doc Evelyn. Ayan. Good morning, mga ka-homies. Yan. Ang ganda rin Good Doc morning, Evelyn, no? Shari. Kamuha Oo, ako. syempre. Ayan, syempre. Of course, makakasama rin natin si Dr. Maylene Molinyawe, President of IPAO Lipa City, Batangas Chapter, Board of Trustee, IPAO Calabarzon, Auditor ng IPAO National. Ayan, ayan. Syempre. Yan. Kamusta naman po, Oo, ma'am? kamusta naman po kayo? Hi, good morning. Thank you. At saka nagdiningning din ang kanilang mga mata. Syempre. Nakakita ko yung sabi, ay, sino ba yung Shiny, yan? shimmering, splendid. Oo, din naman ang mga mata lalala, di ba? Importante yan. Yes. Eto na, napag-usapan na kanina yung unang bahagi nila, Ate Cynthia, Kuya Efren, yung about myopia. Yan. Ngayon naman, pag-usapan natin. Napakahalagang topic nito, Oo. no? Kasi this is parang awareness also, no? Yes. Kasi minsan akala natin normal na lang, no? Kaya ito nga po. Yan, may pababa mga na pababa yung nagkakaroon ng problema sa mata, lalo pabata ng ng mga bata. pabata. diba? Yan. Anyways, ito na nga. Ano po ba ang epekto ng myopia sa kalusugan ng mata? Ang myopia, ito ay pag napabayaan, ito ay can lead to high myopia, severe nearsightedness. So pag ito ay hindi na manage, so ang mangyayari, magkakaroon ng seryosong komplikasyon sa mata, Yes. tulad ng retinal detachment. So kanina, in-explain ni Dr. Juarez na ang size ng eyeball ay mahaba kaysa sa normal. So pag ito ay mahaba, ang size ng eyeball, so yung parte ng retina ay mai-stretch Oo. at ninipis. So pag ito'y humiwalay, so doon magkakaroon ng komplikasyon. Okay. Mawawala ang paningin Ay, at syempre lalabo yung mata natin. Okay, so number 2, glaucoma. So yung pressure sa loob ng mata, tataas ang pressure. So maapektuhan yung optic nerve. So ito pa naman ng optic nerve ang nagtatransmit ng visual information Signal, yeah. from retina to brain. Yes. Okay? So yung patatlo, cataract. So na-mention kanina na ang cataract ay, di ba alam natin nagkakaroon ng cataract pag maedad na, opo. 60 years old above. Pero pag may myopia pala, pwedeng magkaroon ng early cataract. So ito yung cloudy yung lens Okay. ng mata natin. Ang daming pwedeng maging sanhi. Kunyari, start mo is myopia, tapos nanganganak pala siya. Oo, naging cataract, naging glaucoma. Kaya hindi mo dapat siya parang baliwalain. Yes. You have to consult doctor at the early age Age. pa. So, may matanong ko lang po, no? Ano ba ang mga pwedeng gawin ng mga magulang para, ma-identify as early or maiwasan na magkaroon ng myopia ang ating kabataan sa ngayon? Okay. Tayong mga magulang ang may pinakamahalagang papel sa pag-detect at pag-prevent ng myopia sa ating mga anak. Una, obserbahan natin kung palagi bang lumalapit sila sa TV and then nagrereklamo ng malabong paningin o kaya kumukurap-kurap ang kanilang mga mata. Okay? Siyempre, kailangan magpatingin tayo sa optometrist kahit wala silang reklamo. Lalo na at kung ito ay merong family history. Ang ikatatlo, limitahan ang screen time
at turuan ang mga bata ng tamang eye habits na 20-20-20 rule. Ayan, Ang ano ibig po yan? sabihin ng Ano po yan, 20-20-20 rule, bawat 20 minuto ng screen time tumingin sa 20 feet na layo sa loob ng 20 seconds. Ganun Okay, pala. so yun ang ibig sabihin ng 20-20-20. 20-20-20. And then, hikayatin din natin ng mga bata na maglaro sa labas sa loob ng 1 hanggang 2 oras, araw-araw. At ang pinakahuli, siguraduhin natin na tama ang ilaw sa kanilang pag-aaral at pagbabasa.